Hello everyone! Gabi na dito, mga 9:30 na ng gabi. Ngayon, nakahiga na tayo guys. Ayan na. Balik Singapore na ako kasi nung Pasko, nasa Pinas ako hanggang New Year. Doon ako ng New Year sa Pinas. Tapos bumalik ako ng January 4. Pero marami rin akong nagawa nung nasa Pinas ako dahil talagang bago ako umuwi, pinag-isipan ko na yun kung ano yung gagawin ko doon. So, mayroon akong nagawang kunting natrabaho ko doon. Tulad ng yung harapan ng bahay ko, napaayos ko. Binuksan ko ng kunting tinda-tindahan ng mga gulay-gulay, ganun, para yung mga tao hindi nalalayo-layo sila kahit bili man lang ng isang sibuyas, isang kamatis, at least hindi na pupunta doon sa palengke talaga. Kaya ang ginawa ko, ayun, nagtayo ako doon. Nag-spend time ako habang nandun ako. Namabalinggi kami ng hating gabi. Minsan, umalis kami ilauna ng madaling araw, ng bago mag New Year. Tapos after New Year na, umalis kami ng mga 3 o'clock ng madaling araw. Tapos tamang-tama lang uwi sa bahay alas 6. Ganun. Malapit lang naman. Pero kailangan sumakay ng tricycle kasi syempre maraming dala. At saka kaya pupunta ng madaling araw sa palengke kasi maraming mga sariwang isda doon tsaka gulay, kaya kailangan maaga ka talaga pupunta doon. So yun ang nagawa ko habang nandun ako sa Pinas. Tapos hindi ko man nagawa yung aking bahay. At least nakita ko kung ano yung susunod na hakbang para mapaayos ko uli yung bahay ko kasi hindi pa tapos yun. Wala pa kasing kwarto sa taas, hindi pa tiles yung sahig, marami pang problema yung bahay ko. Kaya pinag-isipan ko kung paano ko unti-unting matatapos yun. Siyempre pinag-iipunan, hindi naman bawat sahod ibubuga mo nun kasi siyempre may mga bayaran rin, may mga bills na dumarating, bayad ng school, may nag-aaral. Kaya yan yung aking nagawa. Pero nung New Year guys, ang dami kong mga nabili na mga nasayang, katulad ng manok, karne, yan, dami talaga, as in. Ang mamahal pa naman ng kilo ng karne. Ang bili ko ng karne ko ay siguro mga 10 kilo yun, 365 ang isang kilo. Tapos yung manok, ang dami manok, ang dami guys. Hindi na siya pwede rin kasi ang ref ko kasi bukod sa freezer at saka bukod sa freezer ng ref, mayroon din akong maliit na freezer para doon sa mga binili ko mga frozen food katulad ng mga hotdog, ganun. Punuan kasi yon, kaya wala akong space para doon sa mga karne para i-frozen ko talaga. Kaya nagmi-mix na lang yung karne sa baba ng ref. So hindi sila na frozen. Ang dami natapon. Halos kalahati doon sa mga nabili ko natapon. Sayang, ang dami.
Oo guys, natapon yun kasi ako pa yung nagbalot ng mga plastic doon. Pinalot ko yung mga karne kasi syempre nag-iba na yung amoy. Pinalot ko ng doble-doble ng plastic at ibinasura ko na yun. Nang hinayang ako sobra dahil ilan libo din yung ginastos ko doon. Nag-short pa nga ako nung nasa palengke ako. Mabuti. May laman yung Gcash ko at nakapagpakas out ako doon sa palengke kasi na-short ako. Ang mga gulay din, ang dami na sayang guys kasi bandel-bandel yung binili ko kung alam ko lang na hindi masyado pang mabili kasi syempre hindi pa alam ng mga tao. Hindi ko na dinamihan. Mali rin ako kasi nagapag-desisyon ako ng ganun, bibili ako ng bandel. Kasi akala ko naman kasi hindi masisira agad katulad ng carrots. Ang carrots, kunti lang talaga nagamit ko. Isang sako na carrots yun, 750. Ang dami, halos na bulok lahat. Kasi hindi man siya pwede ilagay sa ref kasi yung ref ko punong-puno na. Ang daming carrots, repolyo, ano yun eh, yung plastic na bundle na siya. Sayang lang. Ang laki ng puhunan ko na nawala doon. Siguro yung nasayang ko sa pera na yun, mga sa nalugi ako doon sa karne, gulay, manok, nasa 15,000 siguro. Kasi mamahal yung karne at saka manok eh. Tapos may isda pa, yung bangus, oo, yung may mga bangus din pala. Dinaing na lang yung bangus. Magkano isang kilo ng bangus? 190. Ilang kilo yung bangus? So, laki talaga nawala ako doon. Loging-logi ako. Umpisa pa lang logi na. Pero naisip ko rin na sa umpisa, oo. Sa umpisa ganun talaga talo ka. Pero doon maisip na sa susunod, hindi na pala ganun kasi hindi mo alam na kung mabibili lahat. Siyempre, adjust mo na. Ganun talaga pag sa umpisa. Kaya, hindi ko masisiri yung sarili ko dahil hindi ko naman talaga alam na ganun. So, ayan yung aking nagawa nung nasa Pinas ako. Kaya, naisip ko na lang na makikita ko pa naman. Kung talagang nalugi ako, nalugi talaga, tanggapin na lang na nalugi ako. Tsaka tinapon ko talaga yung guys. Yung mga karne, yung mga manok, tinapon ko talaga sa basura. Doble-doble ko siya ng plastic. Kasi, wala, aamoy din siya eh. Hindi na rin man pwede kainin namin kasi bukod sa may amoy, siyempre kami rin kakain araw-araw. Wala, nakasawa rin yun. Tsaka may sira na rin. So, ayan yung aking naranasan nung nasa Pinas ako, nung Pasko at saka New Year. Sobrang hirap na maghanap ng pera tapos nalugi pa ako. So yan guys, ngayon nandito na ako sa Singapore, bumalik na ako kasi 15 days lang yung aking bakasyon, tsaka kailangan ko pa magtrabaho para maibalik yung aking mga nagastos, yung bahay ko di pa tapos, ako lang naman ang kumikilos, may nag-aaral. Sa totoo lang, syempre napapagod na rin. Pero kailangan magtrabaho kasi wala naman na asahan. Diba? So, yun lang guys, ang aking video today. Nag-update lang ako ng aking pag-uwi sa Pinas. Masakit yung dito ko guys kasi marami akong nilabhan. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye!